Kamusta mga kakwentuhang kakaiba? Ito nga pala yung unang beses na ako mismo yung magna-narrate ng mga kwento dito sa channel. Sana huwag niyo po akong i-bash sa boses ko. Bago po tayo magsimula, nais ko lang po sanang munang magpasalamat sa lahat ng nakikinig sa ating channel at lalo na din sa mga nagko-follow tsaka nagsusubscribe sa page tsaka sa channel natin. Shoutout po sa inyong lahat. At kung ikaw ay hindi pa naka-follow or subscribe, click mo na yan para wala kang ma-miss na upload sa channel natin. Simulan na natin. Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Ang anumang pagkakahawig sa totoong tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Isang luma at malaking bahay ang namana ni Joseph sa kanyang yumao ng lolo at lola. Ito ay nakatayo sa lungsod ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan. Bihira ng tauhin ng bahay dahil karamihan sa kanilang kamag-anak ay sa Maynila na naninirahan. At dagdag pa dito, nasimula nang namayapa ang kanyang lolo at lola na dating nakatira at nagmamayari ng bahay. Ay may kwento na sa lugar na di umano ay may nakikitang tao sa ilalim ng puno ng akasya na nakatayo sa bakuran ng bahay. Kwento noon ng lolo ni Joseph na si Lolo Julian na bago pa man maitayo ang bahay nila ay nauna nang nandoon ang puno. Noon daw ay nagdesisyon ng tatay ng kanyang Lolo Julian na ipaputol ang puno. Subalit sa tuwing gagawin nila ito ay iba't ibang kakatuwa at hindi may paliwanag na pangyayari ang nagaganap. Katulad na lamang ng minsan na ibalakin nilang putulin ng puno ay nagkaroon ng aksidente na ikinasawi ng isang tauhan na dapat ay tutulong lamang sa pagputol ng puno. Nang balakin kasi nito na akyatin ng puno upang simulan ng pagtabas sa mga sanga nito, ay nahulog ang lalaki at tumama ang ulo nito sa isang bato na naging dahilan ng agad nitong pagkasawi. Simula noon ay wala nang kahit na sino pa sa pamilya ang nagbalak pang galawin ng nasabing puno. Buwan ng Mayo noon, napagpasya ni Joseph na magbakasyon sa lumang bahay kasama ang asawa niya na si Eva at anak nilang si Jerry. Naisip niya na magandang pahinga ito sa kanya sa ingay ng Maynila. Tamang-tama din naman na bakasyon to ng anak niya sa eskwela. Agad namang sumang-ayon ang kanyang mag-ina sa idea niya, kaya agad siyang nag-file ng 2 linggong vacation leave sa pinagtatrabahuhan niyang call center company. Umaga ng Biyernes nang magsimula sila na bumiyahe mula sa kanilang bahay sa Santa Mesa patungo sa barangay Poblasyon kung saan naroroon ang kanilang lumang bahay. Tanghali na nang makarating ang pamilya sa lumang bahay na kung tawagin ay Casa de Antonio o sa Tagalog ay Bahay ng mga Antonio dahil iyon ang kanilang apelyido. Nagpark si Joseph sa harapan ng bahay. Lumabas siya at pinagmasdan ng luma ngunit maganda at malaking bahay. Pumasok ang pamilya sa loob ng bahay at doon ay inabutan nila si Mang Kaloy na naglilinis ng unang palapag ng bahay. Si Mang Kaloy ay katiwala ng pamilya at kababata ng ama ni Joseph na si Jerome. "Good afternoon, Tito Kaloy," bati ni Joseph sa katiwala. "Oh, hiho, magandang tanghali sa'yo," sagot naman ito. "Gaano ba kayo katagal mamamalagi dito?" tanong nito kay Joseph. "Mga 2 weeks po, Tito Kaloy." Magalang naman ang tugon nito. Ganun ba? Sige, kung may kailangan pa kayo, alam mo naman kung saan ako pupuntahan, di ba? Sabi ni Mang Kaloy kay Joseph. "Opo," tugon naman niya. Bakit hindi po kayo magstay hanggang hapunan at nang makasalo po namin kayo at makapagkwentuhan?" Tumingin si Kaloy kay Joseph, sabay tingin sa bintana na kung saan tanaw ang puno ng akasya. Sabay baling muli ng tingin kay Joseph.
Sa susunod na lamang iho. At ako ay may mga asikasuhin pang mga bagay sa bahay namin. Dahilan na lang nito. Ay sige po. Basta next time, kwentuhan po tayo ha. I-video call po natin si Papa sa US. I'm sure matutuwa yun makita yung best friend niya. Sabi ni Joseph kay Kaloy. Oo ba? Sagot ni Kaloy. At biglang baling ng tingin sa batang kasama nila. Oh, eto na ba si Jeric? Ang laki mo na iho. Sabi ni Kaloy. Opo. Anak, magmano ka kay Lolo Kaloy. At agad naman lumapit ang bata para magmano. O ikaw Eva, kamusta ka naman? Aba nung huli tayong nagkita pinagbubuntis mo pa lamang itong si Jeric ha. Sabi naman ni Kaloy sa asawa ni Joseph na si Eva. Ayos naman po ako Tito Kaloy, sagot ni Eva. O siya, ako'y lalakad na to kay madami pang gagawin. Siniguro ko lamang na malinis itong buong bahay bago nyo gamitin, sabi ni Kaloy. Sige po Tito, thank you. Ingat po kayo. Bago umalis si Kaloy, ay tumingin siya kay Joseph at sinabing, yung anak mo, wag na wag mong palalapitin sa puno, lalo na sa 10 oras ng gabi. Bakit naman po? Tanong ni Joseph. Ikaw naman, hindi naman nalingit sa kaalaman mo ang tungkol sa nilalang na naninirahan dyan sa puno, hindi ba? Umiti na lamang si Joseph at sinabing, Opo Tito. Tumango ang lalaki at umalis na. Ano yung sinasabi ni Tito Kaloy about sa puno? Bakit hindi pwedeng lumapit si Jeric doon? Tanong ni Eva sa asawa. Wala yun. Huwag nang pansinin yung si Tito Kaloy. Alam mo naman yun, syempre, matanda na. Tapos alam mo naman dito sa province, hindi na bago yung mga ganyan na bawal dito, wag dyan. Kaya yan mo na yun. Huwag mo na lang pansinin. Tugon ni Joseph sa asawang si Eva. Tumango na lang ang babae at tinaya na ang anak na magmerienda ng dala nilang pagkain. Jeric anak, let's go inside. Kainin natin yung donuts na binili natin kanina sa gas station. Kaya ng ina sa anak. Subalit hindi sumagot ang bata. Nakita niya na tila tulala ang bata sa harapan ng salamin na bintana at tila nakatanaw sa malaking puno ng akasya. Jeric anak, tawag nitong muli at tila bumalik sa ulirat ang 9 na taong bata. Bakit ma? Tanong ng bata sa ina. Nagtataka ngunit binaliwala na lang ito ni Eva at inaya na ang anak para kumain. Umapit ang unang gabi ng pamilya sa Casa de Antonio. Tahimik ang kapaligiran at malamig ang hangin. Kahit na tag-init pa ng mga panahon na ito. 2 palapag ang bahay. May 1 kwarto sa baba na para sa katulong at 3 kwarto sa taas, kabilang ang master's bedroom kung saan sila matutulog. Mahimbing na ang tulog ng pamilya, marahil ay dahil din sa pagod sa biyahe. Habang mahimbing ang tulog ng mag-anak, ay bigla na lang nagising si Joseph at pag-check niya ng oras sa cellphone, isaktong 3:00 ng madaling araw. Bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw kaya agad siyang bumaba upang uminom ng tubig. Habang bumababa siya ng hagdan, ay may naamoy siyang tila kakaibang amoy. Tila amoy ng nasusunog na kahoy o dahon. Hindi niya mawari ang amoy. Sinundan niya ang amoy at dinala siya nito sa labas ng bahay malapit sa puno. Habang papalapit siya ng puno, ay papalakas at papabigat ang amoy at hangin. At ngayon ay parang may halong amoy na ng tabako ang naaamoy niya. Ilang hakbang niya bago makalapit ng tuluyan sa puno ay nakarinig siya ng mabigat at malakas na halakak. Biglang pagtingin ni Joseph sa itaas ng puno ay doon niya nakita isang malaking nilalang. Maitim at mabalahibong katawan, namumula at dilat na mga mata na parang tumatagos ang tingin sa kanya. Kasabay nito ay isang napakapahong amoy na hindi niya alam kung ano. Isang kapre ang nakatitig sa kanya ng diretso sa mata
Sa malalim at nakakilabot na boses, nagsalita ang kapre. Umalis kayo dito. Hindi sa inyo ang lugar na ito. Bigla ay nagising si Joseph. Umaga na. Panaginip lang pala, sabi niya ng pabulong. Nasa baba na ang mag-ina niya at naghahanda na ang asawa niya ng almusal. Nang mapansin niya pagbaba niya na wala si Jeric, agad siyang nagtanong kay Eva kung nasa ng anak. Agad namang itinuro ni Eva. Ayun no, nasa may puno. Agad naman niyang pinuntahan ng anak upang tanungin kung ano ang ginagawa nito. Subalit papalapit pa lamang siya sa puno, may namoy siyang tila pamilyar na amoy. Kinabahan si Joseph. Paglapit niya sa anak, agad niyang napansin na may tinitignan ito sa baba ng puno at kinilabutan siya nang makita kung ano yun. Mga abo at tupos ng sigarilyo. Nagkaalat ito sa ilalim ng puno. Sigurado siyang wala nang dumating sila kahapon. Agad kinuha ni Joseph ang anak at tinawag ang asawa at sinabing, kuhanin mo na lahat yung gamit natin. Naalis na tayo. Nagtataka man pero sumunod na lang si Eva at agad silang umalis ng Casa de Antonio. Habang nasa biyahe, dumaan si Joseph sa bahay ng kanyang tiyo Kaloy at inabutan niya itong nagwawalis sa labas ng bahay. Ibinaba ni Joseph ang bintana ng sasakyan. Nagkatinginan silang dalawa ni Kaloy. Alis na ba kayo? Tanong ni Kaloy na tila ba hindi na nagtataka. Tumango na lamang si Joseph. Sige, mag-iingat kayo, sabi ni Kaloy. At nagdesisyon na lamang si Joseph na ibenta ang Casa de Antonio.